Hello guys! Alam mo ba na madali nang mag-return ng item at refund ng pera sa Shopee? Kasi ngayon, meron na silang pick-up option. Ibig sabihin, yung mismong item na isosoli mo sa seller, pipick upin na ng rider sa mismong bahay mo. So, hindi ka nalalabas ng bahay para mag-drop off sa courier. At hindi mo na rin kailangan mag-prepare ng pouch or packaging para sa item. Kasi si mismong rider, may dala na siya para sa return item mo. Siya nang bahala. Plus, wala ka ring babayarang shipping fee. Reason ng return, iba-iba. Pwedeng damage yung item na pinadala sa'yo ni seller, pwedeng wrong item delivered, or yung kagaya ko na hindi kasha yung chinelas na in-order ko. Yes, pwede nyo na po isoli yan kapag hindi kasha. Actually, ako po talaga yung nagkamali. Si seller po, tama naman yung size na dineliver sa akin. Pero once dumating yung item at nagbago ang isip mo, hindi naman pala yun yung size, pwede nyo pa pong isoli kahit kayo yung nagkamali. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko nakapag-return and refund ng pera ko sa Shopee. Keep on watching! Okay, simulan na natin. Click nyo lang tong View Purchase History. And then, click nyo yung To Receive. Tapos, hanapin nyo yung item na i-refund nyo. Ako, itong slippers na to kasi hindi kasya sa anak ko. I-click nyo lang yung Return Refund. So, what happened to your order? So, pili ka lang dito kung anong reason mo kung bakit ka magre-refund. Pwedeng na-receive mo na damage yung item, incorrect yung item, or did not receive the item. So, ang reason ko is hindi kasya yung chinelas na in-order ko. So, ang i-click ko ay others. Kahit na ako ang nagkamali at tama naman ang sined ni seller, pwede pa rin i-return kung hindi kasya. Dito lalagay niyo yung description or yung reason nyo kung bakit kayo magre-return. So, nakalagay dito, I purchased the item and it's not the size of my son that I need. Sinabi ko din dyan na medyo malapad yung paa ng anak ko. So, hindi talaga kakasya yung strap kasi medyo masikip. Tama naman yung binigay ni seller na size. Yun nga lang, dahil online order, hindi mo talaga siya masusukat. Okay, pag nalagay mo na yung description mo, ilagay mo na dito yung photo and unboxing video ng item. So, importante may unboxing video kayo kada magbubukas kayo ng parcel. Kapag okay na, i-click mo lang tong submit sa baba. Akala ko maghihintay pa ako ng approval, pero pagka-click ko niyan, ang bilis, as in, na-approve kagad yung aking return and refund. So, since approved na, pamimiliin ka kung pick up or drop off. So, yung drop off po kayo mismo pupunta sa Shopee Express. Yung pick up naman, si rider po ang kukuha ng return item niya sa bahay. Kaya, syempre, yung pipiliin natin, yung less hassle, yung pick up. So, ang courier is yung SPX Express. Sila yung kukuha ng item sa bahay nyo. And then, isa-select nyo lang kung anong araw pipick upin. Dito po sa pick up time. Actually, hindi po siya time eh. Date po talaga. Pick up date. Kasi hindi naman kayo pwedeng mamili ng oras eh. So, walang oras po yung dating ni rider ha. Ibig sabihin, maghapon yung hihitayin yun. So, ito yung mga guidelines. Prepare your return items. Packaging will be provided upon pick-up. Wait for pick-up and hand over items for return. And present the QR code or tracking number to the rider. So, pagdating po ni rider, papascan nyo lang tong QR code and make sure maayos yung item kapag isasoli nyo na. So, nung kinuha ni rider yung aking parcel, pinakita ko ang QR. Within the day po, na-refund na yung item ko sa Shopee Pay. So, ito pakita ko sa inyo. Yung 153 pesos pumasok na siya sa Shopee Pay. Pwede nyo pong pang-order ulit yan sa Shopee. Kung gusto nyo pong makita kung saan yung Shopee Pay, kung di pa kayo familiar, nandito lang po yan sa My Wallet. Kung may bibilin po kayo ulit sa Shopee, pwede nyo po yung pambayad. Pero kung kailangan nyo yung cash, pwede nyo naman po siyang i-transfer sa e-wallet or sa bank account nyo. Yun nga lang, may transfer fee lang po na 15 pesos. So, i-click nyo lang tong send money, tapos pili kayo dyan kung gusto nyo e-wallet, bank account, ganyan. So, kung hindi naman, pwede nyo naman pang-order na lang ulit sa Shopee. Ayan, so yung pera ko po pumasok na sa via Shopee Pay. Within the day po, na-refund na agad. So, pwede nyo pong gamitin yan ulit sa pangbayad ng mga order nyo sa Shopee. Pwede rin naman pong i-transfer yan via GCash or e-wallet or bank transfer. Kung mahilig po kayo sa mga informative videos kagaya nito, please subscribe to my channel. Salamat po! Thank you for watching!